Natakot si Barsisa nang dahil sa bagay na ito. At dahil sa kanyang pagkatakot, sinamantala ni Shaitan ang pagkakataong ito at muli ay dumating sa kanya si Shaitan. يرف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. May isang relihiyosong lalaki na nagngangalang Barsisa mula sa angkan ni Israel noong unang panahon. Nabanggit na ang lalaking ito ay walang sino mang nakapantay sa tindi ng kanyang pagsamba kay Allah sa loob ng 70 taon sa kanyang kapanahunan, na kung saan siya ay hindi lumalabas mula sa kanyang silid-dasalan upang magsagawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa dumating sa punto na si Iblis at ang kanyang mga kampon ay sinubukan nilang iligaw at linlangin si Barsisa, ngunit hindi sila nagtagumpay. Kilala siya ng mga tao sa kanyang lugar dahil sa kanyang pagiging relihiyoso. Ngunit si Iblis at ang kanyang mga kampon ay hindi nawalan ng pag-asa upang siya ay iligaw at linlangin. Sa kanyang lugar ay may 4 na magkakapatid, 3 lalaki at 1 babae. Ngunit sa kasawiang palad ay pumanaw na ang kanilang mga magulang. Naisipan ng 3 lalaki na sumali sa digmaan, ngunit sila ay nangangamba sa kanilang kapatid na babae. Kaya sila ay nag-usap at kanilang napagkasunduan na ipagkatiwala ang kanilang kapatid na babae kay Barsisa. Nagtungo ang 3 lalaki kay Barsisa upang siya ay kausapin. Sa unang pagkakataon ay tumanggi si Barsisa. Ngunit sila ay muling bumalik at sinabi ng 3 lalaki, "Nais namin na ipagkatiwala sa iyo ang aming kapatid na babae, sapagkat kami ay sasali sa digmaan at wala kaming ibang mapagkakatiwalaan liban sa iyo." Tugon ni Barsisa, "Ako ay taong abala, busy sa pagsamba sa loob ng aking silid-dasalan, kaya hindi ko magagawang bantayan ang inyong kapatid." Sabi ng 3 lalaki, "Hindi ka naming aabalahin sa iyong pagsamba, sapagkat magpapatayo kami ng maliit na bahay sa tabi ng iyong silid-dasalan, na kung saan dito mananatili ang aming kapatid at hindi siya lalabas mula dito. Ang tanging gagawin mo lamang ay kakatok ka sa kanyang pintuan at ilalapag mo ang kanyang pagkain sa labas nito ng walang anumang salita." At sa bandang huli, ito ay tinanggap ni Barsisa dahil sa pagnanais ng kabutihan at gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paglipas ng bawat araw na ikinakatok ni Barsisa ang pagkain sa labas ng pintuan ng babae, ay nakahanap ng pagkakataon si Iblis na iligaw at linlangin si Barsisa. Isang araw ay dumating sa kanya si Shaitan. Sabi ni Shaitan kay Barsisa, "Sigurado ka ba na ang babae na nasa loob ng bahay na yan ay buhay pa? O di kaya ay nasa mabuting kalagayan? Marahil siya ay may pangangailangan, ngunit siya ay nahihiya na magsalita at sabihin sa iyo ang kanyang kailangan. Hindi ba't ipinagkatiwala siya sa iyo ng kanyang mga kapatid?" Ang tugon ni Barsisa, "Oo." Sabi ni Shaitan, "Bakit hindi mo siya batiin ng salam upang makasigurado ka na siya ay nasa mabuting kalagayan? Ano ang masama kung babatiin mo siya ng salam?" Ito ang unang paraan ni Shaitan upang linlangin si Barsisa. Sa unang pagkakataon ay tinanggihan ni Barsisa ang hiling ni Shaitan. Ngunit pagkalipas ng ilang araw ay nagawa ni Barsisa na batiin ang babae ng salam sa labas ng kanyang pintuan. Kinakatok ni Barsisa ang pintuan, bumabati siya ng salam, nilalapag niya ang pagkain sa labas ng pintuan, at ang babae naman ay tumutugon sa kanya. At
At nang nakagawi ang gawin ni Barsisa ang bagay na ito, muli ay dumating sa kanya si Shaitan. Sabi ni Shaitan kay Barsisa, hanggang ngayon ay hindi pa dumating ang kanyang 3 kapatid. At siya ay hindi lumalabas sa kanyang bahay. Marahil ay may pangangailangan ang babaeng yan, ngunit siya ay nahihiya na sabihin ito. Tanungin mo siya sa kanyang pangangailangan, at kung wala siyang kailangan, ay umalis ka. Ano ang masama kung tatanungin mo siya? Muli ay pinaunlakan ni Barsisa ang hiling ni Shaitan, na kung saan ay tinatanong at kinakausap ni Barsisa ang babae sa labas ng pintuan tungkol sa kanyang pangangailangan. At dahil dito ay nagsisimulang lumala ang sitwasyon, sapagkat naririnig na ni Barsisa ang boses ng babae, at gayon din ang babae ay naririnig niya ang boses ni Barsisa. Pagkalipas ng ilang araw na ginagawa ni Barsisa ang bagay na ito, muli ay dumating sa kanya si Shaitan. Sabi ni Shaitan kay Barsisa, hindi mo ba naiisip na sa tuwing kinakausap mo ang babae sa labas ng pintuan, marahil ang mga taong dumadaan sa labas ng iyong silid-dasalan ay nakikita kanila, at ikaw ay kanilang pinaghihinalaan? Tugon ni Barsisa, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Shaitan, bakit hindi ka nalang pumasok sa kanyang bahay at sa loob kayong mag-usap upang mapangalagaan mo ang iyong reputasyon? Ikaw ay taong relihiyoso at naniniwala ako na hindi mo kayang gumawa ng masama sa loob ng bahay. Tinugunan ni Barsisa ang hiling ni Shaitan, na nagdulot ng paghina ng kanyang pananampalataya, at nagawa niyang pumasok at kausapin ang babae sa loob ng kanyang bahay. Sa unang pagkakataon ay kinakausap lamang ni Barsisa ang babae sa loob ng kanyang bahay. Ngunit pagkalipas ng ilang araw ay nangyari ang hindi inaasahang pangyayari, sapagkat nakagawa si Barsisa at ang babae ng karumal-dumal na kasalanan. Dahil dito, sa pangyayaring ito, ay nanatili si Barsisa sa kanyang silid-dasalan. Hindi siya lumalabas, natatakot siya, umiiyak, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran kay Allah, at hindi lumalapit sa babae ng ilang araw. Pagkalipas ng ilang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng babae, O Barsisa, ako ay nagdadalang tao. Hanggang sa dumating sa punto na isinilang ng babae ang kanilang anak. Sinabi ng babae, O Barsisa, ano ang aking gagawin sa ating anak? Natakot si Barsisa nang dahil sa bagay na ito. At dahil sa kanyang pagkatakot, sinamantala ni Shaitan ang pagkakataong ito, at muli ay dumating sa kanya si Shaitan. Sabi ni Barsisa, ano ang aking gagawin? Tugon ni Shaitan, napakasimpleng bagay lang. Kunin mo ang bata, patayin mo, at ilibing mo sa malayong lugar. Kinuha ni Barsisa ang bata. Pagkatapos gawin ni Barsisa na patayin ang bata. Sabi ni Shaitan, sa tingin mo ba ay tatahimik na lamang ang babae sa kabila ng mga nangyari, at hindi kanya isusumbong sa kanyang mga kapatid? Tanong ni Barsisa, ano ang dapat kong gawin? Tugon ni Shaitan, patayin mo ang babae at ilibing mo sa lugar na iyong pinaglibingan ng kanyang anak. At pagdating ng kanyang mga kapatid, sabihin mo sa kanila na siya ay namatay dahil sa malubhang sakit. Pagkalipas ng ilang panahon, ay dumating ang mga kapatid ng babae, at sila ay nagtungo kay Barsisa upang kunin ang kanilang kapatid, at siya ay pasalamatan sa kanyang kabutihan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay hindi nila nadatnang buhay ang kanilang kapatid. At dahil sa pangyayaring ito, lubhang nalungkot ang magkakapatid at nagdalamhati. At pagsapit ng gabi, nang sila ay natutulog, ay nakita nila sa kanilang panaginip ang isang lalaki na nagtungo sa isang lugar
at naghukay sa lupa. Noong kinaumagahan, ang tatlong magkakapatid ay nagtataka sapagkat nagkatugma ang panaginip na kanilang nakita. At sila ay napaisip na magtungo sa lugar na kung saan ay pinuntahan ng lalaki na kanilang nakita sa kanilang panaginip. At pagdating nila sa lugar na ito, hinukay nila ang lupa at natagpuan nila sa loob ng lupa ang kanilang kapatid katabi ng isang bata. Dahil sa kanilang pagkagalit, ay dali-dali silang nagtungo kay Barsisa at kinaladkad nila si Barsisa mula sa kanyang silid dasalan at sinunog nila ang lugar ni Barsisa. At ang pangyayaring ito ay kumalat sa buong lugar na nagdulot ng kahihiyan kay Barsisa at sumira ng kanyang reputasyon. Ang tatlong magkakapatid ay dinala nila si Barsisa sa lugar na doon siya hahatulan ng kamatayan. Nang dahil sa pagkatakot ni Barsisa bago siya hatulan ng kamatayan, muli ay nagpakita sa kanya si Syaitan. Dahil sa pagkatakot, tinanong ni Barsisa si Syaitan, ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Syaitan, meron akong isang kahilingan na pag ito ay iyong tinugunan, ikaw ay maliligtas mula sa kapahamakan. Ang sabi ni Barsisa, ano ang bagay na ito? Sabi ni Syaitan, ikaw ay magpatira pa sa akin at sambahin mo ako. Kung ginawa mo yan, ikaw ay maliligtas. Sa unang pagkakataon, ay tinanggihan ito ni Barsisa. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, ay nagawa ni Barsisa na magpatira pa kay Syaitan at sambahin si Syaitan. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito at mga pangyayaring ito, ay dali-daling tumakbo si Syaitan at nawala ng parang isang bula pagkatapos niyang sirain ang buhay ni Barsisa at sirain ang kanyang pananampalataya. At nagwakas ang buhay ni Barsisa sa hatol na kamatayan. At dito nagtatapos ang kwento ni Barsisa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. At sinabi pa ni Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.